mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video guys, mag-update lang tayo sa mga kalapati nga natin dahil sa matagal na naman tayo hindi nakapag-upload ng video natin sa YouTube. Dahil nga sa medyo nagiging busy tayo at inuuna natin trabaho para sa ganun may pantustos tayo sa mga alaga natin or sa hobby natin sa pangangalapate. So yun nga for today's video guys, update ko lang kayo sa mga kalapati natin at sa nangyari sa loft natin sa pang South Warriors natin saka yung dinerby nga natin ngayon. May good news at bad news tayo na ibabalita sa mga sumusubaybay sa atin at sa mga nanonood. So bago nga ang lahat guys, huwag niyong kalimutan na i-like yung video natin at mag-subscribe na rin kayo. At kung bago pa lang kayo dito sa channel nga natin, so konting tulong na rin sa akin at sa video na ina-upload ko. So yun nga guys, tara na kung gusto nyo guys sumama or makita yung good news at bad news sa nangyari sa mga kalapati nga natin. Sa good news muna tayo guys. So si Boam nga pala, finisher na ng Santa Ana, Cagayan. At hindi na nga natin naikla, kahapon ng umaga siya umuwi dahil sa cut-off na. Kaya hindi ko na kinlock. So pinapagawan ko na lang siya ng certificate para sa ganun meron tayong katunayan na finisher siya ng Santa Ana, Cagayan sa club nga natin. So sabi naman nung club president natin na unahin muna yung awarding tapos gagawa na ng certificate yung mga finisher. So kung ikinlock ko siya, mga nasa siguro nasa 400 pa yung speed niya kasi kinabukasan ng umaga siya umuwi. So dito na siya nilagay ngayon ng ating kasama sa pag-iibon or sa pagkakalapate na si Sir Hanshen. At dahil nga sa in-erase ko na siya ng south, in-erase ko pa siya ng north, lagi siyang nakakatop. So tatry ulit namin na erase ng south ngayon. So isasabay namin sa mga young bird, kaya dito ko siya pinalagay. Si Sir Hanshen na yung magagayak sa kanya. So baka kasi sa paggagayak lang or sistema lang natin nagbabago yung ibon, ano? So baka sa sistema niya bumilis na or mag-clock na lagi yung ibon nating si Boam. Kaya hiyangan din kasi guys sa sa pagkukondisyon or sa sistema. So ayan, nakita nyo medyo hapu pa siya, pero goods naman yan dahil yung dumi niya buong buo. So ang kainaman naman dito guys, pagka ganito yung sistema nyo sa loft, ma-check nyo yung mga dumi ng ibon nyo kung buo or may problema. So tulad nito, ayan, nakita nyo mga buo. Yan ang kagandahan naman dyan, kaso maasikaso lang din dahil tuwing maga maglilinis tayo, kukutkutin natin. So ganun, kinabukasan komportable yung mga ibon natin at malinis yung loft nila. So ayan, pinaparisa na ng kasama natin sa loft na si Sir Hanshen. Pinaparis niya isa yung pang south. Dahil ito, medyo nagloloko din dahil nga sa naghahanap na rin ng kapares. So ayan na guys yung good news natin. So doon naman tayo guys sa bad news nga natin na sasabihin sa inyo. So ito guys yung bad news na tinutukoy ko or sinasabi ko sa video nga natin na to, na yung apat na young bird natin ng pang south at isang all bird na pang south ay nagkaroon ng salmonella. So yung salmonella guys, yun yung dumudumi ng tunono na green tapos sumusuka. Pagka pinakain nyo, kumakain sila pero mga ilang minuto or ilang oras isusuka rin nila yun. Tapos gusto nila puro tubig. So yun nga ang nangyari sa mga young bird nga natin. Kaya akala ko finish na yung south natin, pero buti naman napagaling natin. At nagbigay na rin ako ng Sunrox. So matabang lang yung ginawa kong Sunrox ngayon, hindi yung 1cc na purong Sunrox. Hinaluan ko ng tubig kasi nilalaban nga natin to. At dati kasi tinry ko yun, napagaling ko nga, kaso humihina yung ibon pagka ganun. Talagang nahihirapan. So ngayon konting Sunrox lang ang hindi ko na kasi nabidyohan at nagiging busy nga tayo. So ngayon, pang-apat na araw na nila, dumumi na sila ng buo. So excuse me guys sa mga kumakain o sa masiselan, hindi ko talaga nilinis para sa ganun na i-video ko. Nung unang dumi nila, tunaw na green. So ngayon, simula kahapon ng hapon, okay naman na, dumudumi na sila ng buo. Ang problema nga lang natin, pumayat lang sila talaga ng sagad. So sobrang payat na payat. Hindi ko kasi maano Ayan, lumabas yung mga buto nila. Siguro kung magpapatuloy yung salmonella nila ng 2 days, siguro mamamatay na sila. Buti naagapan natin. So ito, medyo dumudumi pa ng basa pa, pero okay naman na siya, nagtunaw na. Yun nga, nilagyan ko lang siya ng Sunrox na
Siguro 2cc yun na may halong tubig, kaya 2cc. 1cc lang kasi purong Sonrox nilalagay ko. Pero ngayon 2.2 yung pinainom ko sa kanila kaso may halong tubig. So okay naman na sila. Bukod sa sobrang namayat lang na stress. So yun lang ang ginawa nga natin para magamot. At binigyan ko sila ng Wakamoto dahil nga sa yung kasama natin na sa loft na si Sir Hansel, puro Wakamoto lang, hindi naman nag-Sonrox. Yung sa akin kasi sobrang lala, kaya nilagyan ko ng konting Sonrox. Tapos puro Wakamoto na yun, magat hapon. So, yun nga, may good news pa rin naman tayo na nangyari sa kanila dahil na dumudumi na sila ng medyo buo ngayon. Green pa rin pero buo na. So, may loading nga mamaya. Hindi natin sila ilo-load. So, pang third na training na natin para sa South. Tingin ko nadali sila nung pangalawang loading nung pag-uwi nila. Hindi na sila nagtunaw. Tapos nun nagsusuka na sila, tapos napansin ko yung dumi. Kaya buti inagapan natin. So ganyan lang guys yung ginagawa ko sa pagpapagaling ng salmonella or pagsusuka at pagdudumi ng lusaw ng ibon natin. Ayan. So kung napapansin nyo yung mga nakaraang video natin, fresh na fresh yung mga ibon nga natin na to. So ngayon talagang stress na stress. Tingnan nyo yung ilong, talagang alam mong mabigat yung pinagdadaanan ng ibon natin na to. So yun yung dalawa. So pakita ko yung iba sa inyo. So ito guys yung dalawa pa natin, yung isang all bird saka isang young bird natin. So ito yung young bird, tapos ito yung all bird. So sa all bird naman guys, hindi tayo ganong na problema dahil nga sa matatanda na ibon. Sabi ko nga sa inyo, basta magulang or matanda na or maedad yung ibon natin, hindi tayo mahihirapang maggamot ng salmonella or mga anumang sakit dahil nga sa kayang-kaya na nilang dalin. Tamaan man sila, hindi ganun ka lubha. So itong young bird natin ang naging maluba talaga. Kala ko rin mamamatay. So yung apat na young bird natin, tingin ko, kala ko nga yung south natin is end na or tapos na. So kung mapapansin nyo yung dumi nila, ayan, green na green. So ngayon medyo nagdumudumi na ng buo at nagtutunaw na. Pero patuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng Wakamoto. Pero yung Sonrox minsan lang natin bigay yun, ano? At baka araw-arawin ng mga nanonood sa atin, madali sila. Siguraduhin nyo rin guys na salmonella talaga yung tama nung kalapati natin bago tayo magbigay ng Sonrox. Mahirap yung bigay tayo ng bigay, hindi naman pala ganun. Kasi natural lang na dumudumi ng lusaw yung kalapati natin. Pero obserbahan nyo mabuti. Iba kasi yung pagkalusaw ng salmonella saka ordinaryong lusaw na dumi lang ng kalapati. So ayan. Ito ang una nating na-recover. Siya yung unang magandang nagtunaw. Pero hanggang ngayon, siguro hanggang Biyernes magbibigay tayo ng Wakamoto para sa ganun sureball na hindi sila maglulusaw ulit ng dumi or magiging okay yung pagtutunaw nila ng pagkain. Ito ang last young bird nga natin guys. So napagaling na rin natin. Si Baliling yung nandun nga sa katabi na kulungan na huling video natin na may kasama tayong all bird na ipanlalaban. So ito yung siya yung nakakulong doon. So ililipat na natin doon. Ayan. Ito ang sobrang nangyayat dahil ito yung kauna-unahan ngang napansin natin na ano. So papakita ko lang sa inyo kung gaano kapayat. So ayan, hindi na makakilos pagka inihiga niya. So sobrang pumayat. Hindi naman ganun kapayat, ano. Oops, ya. Okay guys, kung makakawala baka makahawa pa ng iba. Ayan. So sabi ko nga, kagandahan nung may sahuran tayo ng dumi, makikita nyo kung okay or condition yung kalapate. So ayan, condition na siya. So hindi ko na nabidyohan yung pagbasa ng dumi niya dahil nga sa marami siyang kasama rito, baka makahawa tayo. Kaya tuwing umaga nililinis ko kagad. So kahapon lang ng hapon ko hindi nilinis yan para sa ganun makita ng or mabidyohan ko, mapakita ko sa inyo na buo na yung dumi niya. So ayan guys, hanggang dito na lang guys yung video natin. So salamat sa mga patuloy na nanonood sa YouTube channel natin. So ingat kayo guys, God bless. Sana makatulong sa newbie rin kung paano ako magpagaling ng salmonella.